Good day everyone, I'm Baisani Sendad and I will be reporting about Chapter 15, Life and Works in London. So sabi ni Dr. Jose Rizal is I am dedicating myself night and day to certain studies about our country. So sa pahayag na ito is ipinaliwanag ni Jose Rizal kung bakit pinili niyang manatili sa London ng mas mahabang panahon. So, binibigyan din niya na buong araw at gabi niyang nilalaan ang sarili sa masusing pag-aaral tungkol sa Pilipinas. So, lalo na ang kasaysayang sistema sa pamamahala at kalagayan ng bansa. So napagtanto ni Rizal na ang British Museum ay may napakayaman at natatanging koleksyon ng mga aklat, dokumento, pangkasaysayan na hindi matatagpuan sa ibang lugar. So dahil dito is naging mainam ang London para sa kanyang pananaliksik. So naniniwala po si Rizal na ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa nakaraan at kasalukuyan ng bansa ay mahalaga. So upang magising ang kamalayang makabansa at makapag-ambag sa ikakabuti ng kinabukasan ng Pilipinas. So, trivia lang po ito para kay Dr. Jose Rizal. So, ipinapakita ng bahaging ito kung bakit naging napaka-produktibo at mahalaga ang pananatili ni Jose Rizal sa London mula noong 1888 hanggang 1889. So, sa panahong ito is ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pananaliksik sa British Museum kung saan siya ay nagkaroon ng akses sa bihira at mahalagang materyales tungkol sa Pilipinas. So habang naninirahan po siya sa 37 Chalcot Crescent is masusing inannotate ni Rizal ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga upang ipakita na may mayaman ng kultura, pagkakakilanlan at kasaysayan ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. So, sa tulong ni Dr. Reinhold Rose, napalalim pa ang kanyang pag-aaral sa mga sanggunyang nagpapatibay sa kanyang mga argumento. Kasabay nito, is patuloy siyang nagsusulat para sa La Solidaridad at ipinagpapatuloy ang laban para sa mga reforma sa Pilipinas. Ipinapakita nito na ang kanyang pananatili sa London ay pinagsamang talino, pananaliksik at nasyonalismo. So next, why Rizal went to London? So, pumunta si Jose Rizal sa London dahil sa ilang mahahalagang dahilan na may kaugnayan sa kanyang layunin bilang isang reformista at makabayan. Isa sa kanyang pangunahing layunin ay ang paghasa sa wikang Ingles upang mas maipahayag niya ang kanyang mga idea na may malawak na pandaigdigang madla. So nanatili rin siya roon upang mag-aral at i-annotate ang Suces de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga gamit ang mga sanggunyang mula sa British Museum upang patunay na may sariling sibilisasyon at kasaysayan ang mga Pilipino bago ang pananakop ng Espanya. So bukod dito, ang London ay isang ligtas na lugar para kay Rizal upang malayang makapagsulat at makapagpahayag laban sa pang-aapi ng mga Kastila nang walang takot sa agarang pag-uusig. Next is life in London. So, dumating po si Jose Rizal sa London noong May 25, 1888. Matapos siyang dumaan sa Liverpool, siya ay nanirahan bilang boarder sa 37 Chalcot Crescent sa Primrose Hill kasama ang pamilyang Bucket. So, nagbigay sa kanya ng maayos at suportadong tirahan.
So malapit ang kanyang tinitirahan sa British Museum, kaya't madali para sa kanya ang araw-araw na pagpunta roon. So dahil sa magandang lokasyong ito is nakapag-focus po si Rizal sa pag-aaral at pananaliksik. So naging dahilan upang maging lubos na makabuluhan at produktibo ang kanyang pamumuhay sa London. Next is British Museum Studies. So habang nasa London, ginugol ni Jose Rizal ang halos lahat ng kanyang oras sa masinsinang pananaliksik sa British Museum. So dito kanyang pinag-aralan ang mga bihira at mahahalagang aklat at dokumento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. So sa tulong ni Dr. Reinhold Rose, isang kilalang scholar at librarian, nabigyan siya ng access sa mga materyales na lalong nagpalalim sa kanyang kaalaman. So ang mga pag-aaral na ito is nagpatibay sa kanyang mga argumento laban sa maling pahayag ng mga kolonyalistang Kastila at humubog sa kanyang makabayang kaisipan. Next po is writings and activities. So sa kabila ng pagiging malayo sa Pilipinas is nanatili pong aktibo si Dr. Jose Rizal sa pagsulat at kilusang reforma habang nasa London. So nagsulat siya ng mga artikulo para sa La Solidaridad upang ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa hindi makatarungang kritisismo ng mga Kastila. So sa panahong ito rin ay isinulat ang tanyag na liham sa mga kababayan ng Malolos, kung saan hinikayat niya ang mga Pilipino na mag-aral, mag-isip ng malaya at ipaglaban ang kanilang karapatan. So patuloy rin ang kanyang pakikipagsulat kina Ferdinand Blumentritt, mga kaibigan at pamilya na nagpapahintulot sa kanya na manatiling konektado sa mga pangyayari sa bansa at sa kilusang reforma. So ito na, news from the Philippines. So habang nasa London, patuloy na nakakatanggap si Rizal ng balita mula sa Pilipinas. So nalaman niya ang pag-uusin ng mga Pilipino lumagda sa petition ng 1888 at mga paghihirap ng kanyang pamilya dahil sa usaping agraryo sa Calamba. So gayunpaman, nabigyan siya ng lakas ng loob ng pagtatanggol ni Padre Vincent Garcia sa Nolimi Tangere laban sa mga kritiko. Ang mga balitang ito is lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon ipagpatuloy ang laban para sa reforma. So next, travels and meetings. So sa kanyang pananatili sa Europa is naglalakbay si Rizal sa Paris upang maghanap pa ng karagdagang materyales para sa kanyang pananaliksik. So pagkatapos nito is nagtungo po siya sa Espanya kung saan kanyang inobserbahan ang kalagayang pampolitika at ang kalagayan ng kilusang reforma. So dito rin niya unang nakilala sina Marcelo H. Del Pilar at Mariano Ponce na naging mahalagang katuwang niya sa laban para sa pagbabago. Next is artistic works. So bago lisanin ang London, isipinakita ni Jose Rizal ang kanyang talento sa sining sa pamamagitan ng paglikha ng ilang eskultura tulad ng Prometheus Bound at The Triumph of Science Over Death. Bilang pasasalamat at pamamaalam is nagbigay rin siya ng isang eskultura sa magkapatid na bucket. So ipinapakita ng mga gawain nito na si Rizal ay hindi lamang isang manunulat at scholar kundi isa ring bihasang alagad ng sining. Living London. So umalis si Rizal sa London noong Marso 1889 upang ipagtuloy ang kanyang mga gawain sa Paris. So bagamat determinado siyang umalis, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil sa mga mahalagang karanasan, kaibigan at kaalaman
kaalamang kanyang natamo sa lungsod. So ang kanyang pananatili sa London ay lalong nagpatibay sa kanyang nasyonalismo at kaalaman na naging pundasyon ng kanyang patuloy na pakikibakas para sa kalayaan at reforma ng mga Pilipino. So, important lesson from Jose Rizal's stay in London. So, isang mahalagang aral mula sa pananatili ni Jose Rizal sa London ay ang kahalagaan ng edukasyon at patuloy na pagkatuto sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. Mas napalalim niya ang kanyang pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. So, ipinakita rin niya na ang disiplina at dedikasyon ay susi sa makabuluhang tagumpay. So, itinuturo ni Rizal ang wastong paggamit ng mga oportunidad tulad ng kanyang pagsasamantala sa yaman ng kaalaman sa British Museum. So, higit sa lahat, isipinakita niya ang tunay na diwa sa pagmamahal sa bayan, ang paggamit ng talino, pananaliksik at sining upang maglingkod sa bansa at mag-iwan ng pangmatagalang pamana. So, yun lang po and maraming salamat.